Naku, ito na! 48 warship ng China ang sumugod sa West Philippine Sea. Ano ang kanilang pinaplano? Dahil dito, nagpapakita din ng ngipin ang Pilipinas. Ipinapakita ang tunay na lakas sa West Philippine Sea. Wala nang atrasan. At hindi lang yan, pati ang Vietnam ay gising na. Naghahanda na rin sila sa posibleng malawakang digmaan kasama ang Pilipinas at Estados Unidos laban sa China. Oo. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, tila natakot na ang Iran sa planong pag-atake ng Amerika. May mga ulat na handa na raw itong makipag-usap para lamang maiwasan ang pagbagsak ng kanilang gobyerno. Ngunit nagsasagawa naman ng malawakang military drills ang Russia, China at Iran. Ano ang ibig sabihin nito? Isa na ba itong senyales ng mas malaking digmaan? Mga kahistoryador, ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, umabot na sa 48 ang bilang ng Chinese vessels na nagkalat sa iba't ibang features ng West Philippine Sea. Hindi ito simpleng pangingisda. Ito ay isang uri ng blockade o pagkubkob. Nandoon sila sa Ayungin Shoal, sa Escoda Shoal at iba pang kritikal na lugar. Ang layunin nila, i-choke o sakalin ang supply lines natin. Gusto nilang mapagod tayo, maubusan ng pagkain ang mga tropa natin at kusa tayong umalis. Pero ito ang magandang balita, mga kahistoryador. Hindi natitinag ang Pilipinas. Ibang klase na ang tapang ng ating hukbo ngayon. Kung dati ay puro reklamo lang tayo, ngayon ay nandoon tayo, nakatindig. Ang ating Philippine Navy ay masigasig na nagbabantay na. Alam natin na nasa likod natin ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, ang Estados Unidos. Ang Mutual Defense Treaty ay hindi lang papel. Ito ay bakal na garantiya. Alam ng China na kapag ginalaw nila ang barko ng Pilipinas sa paraang magsisimula ng gyera, ang kakaharapin nila ay hindi lang mga Pilipino, kundi ang buong puwersa ng US Pacific Fleet. Kaya naman ang ginagawa ng China ay swarming tactics. Dinadaan tayo sa dami. Pero ang Pilipinas ngayon, matalino na. Bawat galaw ng China, nakadokumento. Bawat pangharas, isinisigaw natin sa mundo. At dahil dito, lalong umiinit ang sitwasyon. Ang 48 na barko na yan ay patunay na ang China ay desperado na makuha ang teritoryo natin dahil alam nilang palakas na ng palakas ang alyansa natin sa Amerika. Ang tanong, mga kahistoryador, hanggang kailan magtititigan? Isang maling galaw lang, isang maling pindot ng gatilyo, o isang banggaan na magpapalubog ng barko, siguradong magsisimula ang apoy na mahirap nang patayin. Samantala, kung akala nyo tayo lang ang problema ng China, nagkakamali kayo. Ang Vietnam, na kilalang tahimik pero mortal na kaaway ng China sa kasaysayan, ay naghahanda na rin. Ayon sa mga reports, may mga seryosong pag-uusap na sa pagitan ng Vietnam at Amerika. Teka, isipin nyo yun. Ang Vietnam at Amerika dating magkalaban sa isang madugong gyera noong 60s at 70s. Pero ngayon, magkakampi na laban sa iisang bully, ang China. Bakit nagkakaganito? Nakikita kasi ng Vietnam ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Alam nila na kapag nakuha ng China ang West Philippine Sea, ang susunod na target ay ang kanilang mga isla. Kaya naman hindi na sila naghihintay. Sila ay nag-aarmas na, nagpapalakas ng depensa, at nakikipag-coordinate na sa Washington. Ang Vietnam ay hindi bansang madaling takutin. Tandaan nyo, tinalo nila ang France, tinalo nila ang Amerika, at tinalo rin nila ang China noong 1979 sa isang border war. Oo,
Ang pagkilos na ito ng Vietnam ay isang malaking dagok sa China. Akala ng Beijing mahati nila ang ASEAN. Akala nila mananahimik lang ang Vietnam habang binubuli nila ang Pilipinas. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Nagkakaroon ng United Front. Ang Pilipinas sa kanan, ang Vietnam sa kaliwa. Ibig sabihin, surrounded o napapaligiran ang China sa South China Sea. Kaya naman tila handa sa anumang posibleng sagupaan ang Vietnam. Malinaw ang mensahe. Hindi nila papayagan ang China na sakupin ang buong dagat. Ang kanilang paghahanda ay senyales na naaamoy na nila ang nalalapit na digmaan. Alam nilang malapit na ang dilubyo at ayaw nilang mahuli sa paghahanda. Para sa atin sa Pilipinas, napakalaking bagay nito. Hindi tayo nag-iisa. May kasama tayong veterano sa giyera na handang manindigan. Samantala, habang umiinit sa Asia, sa Middle East naman, ayon sa mga exclusive reports mula sa Reuters at CNN, nanginginig ngayon ang tuhod ng mga lider sa Tehran. Oo. Bakit? Dahil seryoso ang banta ng Amerika. Matapos ang ilang serye ng gulo, nagparating ng mensahe ang Washington. Isa pang maling galaw at pupulbusin namin ang inyong nuclear facilities at military bases. Hindi ito biro. Nakita ng Iran kung paano pinadapa ng Amerika at ng mga kaalyado nito ang mga teroristang grupo sa rehiyon. Pero ang mas nakakatakot para sa gobyerno ng Iran ay hindi lang ang mga missiles ng Amerika, kundi ang sarili nilang mga mamamayan. Yes, may mga ulat na takot ang Iran na kapag inatake sila ng US, ito ang magiging mitsa ng malawakang protesta sa loob ng bansa nila. Galit na ang mga tao sa Iran sa kanilang gobyerno dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng kalayaan. Kapag bumagsak ang mga bomba ng Amerika, baka gamitin ito ng mga mamamayan para mag-aklas at patalsikin ang rehimen. Ito ang tinatawag na implosion, ang pagguho mula sa loob. Kaya naman ano ang ginawa ng Iran? Bilang kambyo, handa na raw silang makipag-usap ulit sa Amerika. Gusto nilang buhayin ang nuclear talks. Gusto nilang makipagkasundo. Para silang siga sa kanto. Nang makita ang pulis na may hawak na Armalite, biglang naging maamong tupa. Mga kahistoryador, ipinapakita lamang nito ang lakas ng Amerika. Hindi pa man nagpapabotok na nanalo na. Ang tawag dito ay deterrence. Ang takot sa kapangyarihan ng US military ay sapat na para mapigilan ang Iran sa mga plano nitong masama. Pabor ito sa mundo at pabor ito sa atin. Bakit? Dahil kung ang Iran ay mapipigilan, mababawasan ang gulo sa Middle East at mas makakapag-focus ang Amerika dito sa Asia para tulungan tayo laban sa China. Nakikita nyo ba ang koneksyon? Kapag malakas ang Amerika sa Middle East, lumalakas din ang loob ng mga alyado nito sa Asia. Kapag natakot ang Iran, mapapaisip din ang China. Ngunit sa kabila nito, kamakailan lang, inanunsyo na ang Iran, China at Russia ay may gagawing isang malawakang joint naval exercise o military drill. Ang tawag nila dito ay security bond. Nagpadala ang Russia ng kanilang mga barkong pandigma kasama ang China at Iran para mag-war games sa karagatan. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, show of force. Gusto nilang ipakita na may sarili silang alyansa na kayang tapatan ang NATO o alyansa ng US, Japan at Pilipinas. Pero ito ba ay tunay na lakas o palabas lang? Tignan nyo ang Russia. Hirap na hirap sila sa kanilang mga sariling gyera. Ubos na ang kanilang pondo at resources. Ang kanilang navy ay hindi na kasing lakas noong panahon ng Soviet Union. Ang Iran naman, gaya ng sinabi natin kanina, ay takot na sa internal na gulo at sa US strikes. Ang China lang ang may totoong pera at modernong gamit sa tatlong ito.
Kaya naman ang joint drill na ito ay mukhang propaganda na lang. Gusto lang nilang pagtakpan ang kanilang mga kahinaan para silang tatlong pilay na nag-aakbay-akbay para magmukhang matibay na pader. Oo, nakakatakot tignan ang mga barko nila na magkakasama at may mga missile sila na mapanganib. Pero kung ikukumpara sa coordinated power ng US, UK, Japan, Australia at Pilipinas, malaki ang dehado nila. Gayunpaman, hindi tayo dapat maging kampante. Pero bakit pati ang Vietnam ay tila naghahanda na rin sa gitna ng drill na ito? Dahil alam ng Vietnam na ang pagsasama-sama ng Russia at China ay hindi magandang balita para sa maliliit na bansa. Dati, ang Russia ay kaibigan ng Vietnam at supplier ng armas. Pero ngayon na mas kumakampi na ang Russia sa China, alam ng Vietnam na wala silang aasahan sa Moscow, kaya lumalapit na sila sa Amerika. Kaya mga kahistoryador, ano ang kabuuang litrato nito? Bakit dapat tayong mangamba, pero dapat din maging matapang? Una, malinaw na ang Pilipinas ay nasa frontline. Tayo ang nasa unahan ng laban. Ang 48 na barko ng China sa West Philippine Sea ay hindi aalis bukas o sa makalawa. Nandyan sila para subukan ang pasensya at tapang natin. Pero ang sagot ng Pilipinas ay malinaw. Handa tayong lumaban para sa ating karapatan. At sa pagkakataong ito, armado tayo ng suporta ng pinakamalakas na militar sa mundo. Pangalawa, ang mundo ay nagkakagulo. Pero ang gulo ay nagdudulot ng mga bagong alyansa. Ang Vietnam na dating kalaban ng US, kakampi na ngayon. Pangatlo, huwag tayong maniniwala sa mga nagsasabing talo na tayo. Hindi pa nga nagsisimula ang laban, marami na ang sumusuko sa social media. Mali yun. Tignan nyo ang Iran, natakot sa banta pa lang. Tignan nyo ang Vietnam, naghahanda, lumaban. Ang giyera ay hindi biro at walang may gusto nito. Kaya naman bilang mga Pilipino, dapat tayong maging mapagmatsyag. Alamin ang kasaysayan, intindihin ang balita, at huwag magpadala sa fake news na nagpapahina ng ating loob. Kayo, mga kahistoryador, sa tingin nyo, palabas lang ba ang ginagawa ng China at Russia? At tama lang ba na makipag-alyansa tayo ng todo sa Amerika at Vietnam? I-comment nyo sa ibaba ano ang masasabi nyo para malaman din namin. Maraming salamat!